Hello guys, good morning. Good morning everyone. Nagde-drive po ako papunta sa workplace ko po no, sa TUP Visayas. May activity kami ngayon Sabado no sa aming cooperative. So kwentuhan muna tayo guys no. Hindi pa ako nakagawa ng long video no for a while. So kamusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, no? Topic ang ating pag-usapan guys, no? You can make yourself healthy. Alam nyo guys, kahit ako guys, no? Tao din ako, no? Nagkakamali sa aking mga desisyon, especially sa aking health. Medyo napabayaan ko couple of months, no? Mabuti na lang hindi naman ako nakapunta sa hospital, no? Pero nagsuffer po ako no, tumaas no, sobrang taas ng aking blood sugar. Umabot po ng 244. And then may mga hindi magandang symptoms ako naramdaman sa katawan ko. Sa siko ko or sa arms ko naglakin po. At saka medyo sa private part because of high sugar nagkaano po parang yeast no na mga formation sobrang kati sa private part po. At saka palagi lang ako na umiihi no, especially gabi no, siguro nakaapat or 6, 7 sa isang tulugan ako mag-urine no, pupunta sa banyo no. Grabe. At saka ang ihi ko guys, pupunta ng mga langgam according sa asawa ko. Na-discover po ito ng mayroon kaming blood sugar testing sa school no. And then na-confirm din sa bahay no. So glucometer no. Immediately guys no, ay wala naman, hindi naman ako nag-take ng any medicine at all. Ano lang po, ng diet lang and then exercise. So, can you imagine after a day, bumaba po yan ng mga 188. Sa ngayon guys, medyo mataas pa rin, 159. Pero nagda-diet pa rin ako kasi hindi din madaling may baba no ang sugar or tamang baba, baka magkasakit din ako or mag-collapse no. So apply to sir niya basta mababa, sobrang baba ng blood sugar, masama din sa tao no. Ano pa ba ang mga bad effects na mataas na blood sugar? Diabetes o ganon. At saka palagi lang ako guys thirsty no, gusto ko talaga palagi uminom ng tubig during the time na sobrang taas ang aking blood sugar. Hindi normal po. Yun po ang mga ano ko, hindi. At saka palagi lang akong naaantok no, sleepy no, in the middle of the day. At saka yun nga no, isa pa palang symptoms na maraming tao ang hindi din nakakaalam guys no. Kahit gusto mo nang matulog around 9:30 to 10 for example lang ha, ay hindi ka makakatulog, parang ano ka lang, gising na gising ka. Gising na gising ka, hindi ka makakatulog ng mabuti, parang wala kang ganang matulog no. Grabe, ang perwisyo talaga. Konting tulog lang and then hindi naman sobrang hina, parang ano lang, tinatamad ako no mag-exercise kasi parang tamad lang, parang walang energy, hindi ako energetic. So hindi po ako guys doktor no, ito lang po ay based sa aking karanasan no, na mataas ang aking blood sugar. Sandali lang guys kasi may mga dumadaan na mga sasakyan, hindi tayo makadaan dito ng mabuti no. So okay,
tuloy tayo guys. Buti na lang umaga pa tayo nag-travel, no? Kasi kung medyo late na, naku po, malaking problema na rin, no? Going back sa pinag-uusapan natin guys, no? Isa pa pala, no? Medyo lumabo ang aking paningin. Sa ngayon, parang bumabawi na siya. Isa din yun ng mga symptoms of very high sugar, no? Sa iba, kung diabetic ka, ganun talaga, no? Or diabetic na, no? Hindi rin ako doktor. Ano ba ang mga causes? Bakit nagkaganon? Well, una-una kasalanan ko. Thinking na medyo bata pa ako. Actually, I'm already 47 years old, turning 48 for this year. Akala ko kasi wala akong mga vices, healthy lang ako. Walang problema sa katawan. Pero yun pala, no, tama din ang sinabi ng mother ko na passed away already, na kung tumatanda talaga tayo ay humihina na po ang ating immune system. Very true po yan guys, no? Kahit tanungin mo ang mga doktor, as we grow older, our immune system becomes weaker compared ng bata pa tayo. Nanghihina din ang ating katawan. Depende, no? Din yun. Pero we cannot compare our body ng 20 years old pa tayo or 15 years old or teenager tayo. Sobrang layo na po, no? Kahit saan man tingnan natin. So, yun guys, no? Pinaka-importante talaga guys, alagaan natin ang ating sarili, ang ating health, kasi napaka-importante po. Sabi nga nila, no, kahit sa elementary ako, kahit maliit pa ako, hanggang ngayon, totoo guys, no, health is wealth, no? So, ano bang ginawa ko ano bang mga kasalanan ko sa sarili ko? Una-una, kumakain ako ng medyo sobra, no? Bawal. Cakes, chocolates, only rice, pahama pala yun kasi ang rice, carbohydrate, kailangan din ng katawan natin. Pero sa ngayon, hindi na ako kumakain ng rice eh. Kumakain lang ako ng gulay, chicken, pork, beef, ganun na lang po. Maraming gulay. Low carb diet, kumbaga, very effective po guys, no? So, only rice kasi ang rice natin, ang bigas natin, once na kinain natin ito ng sobra-sobra or sobrang dami, converted ito po sa sugar, no? Marami sa atin hindi natin na-realize na masarap talaga kumain ng only rice, no? Before guys, no, nung medyo bata-bata ako, nakakaubos ako ng 7 cups. Later on, 5, no? Minsan 3, 4, no? That's why, kung ako nga, sa tingin ko lang ha, sa mga nag-offer ng only rice, panalo talaga sila kasi ilang rice lang makakain ng isang tao. Without thinking pala, ang only rice na kainan, pinauso ito ng mga inasal, and others already follow. Akala natin okay lang yon, pero hindi pala okay. Masama pala sa katawan ng tao, especially continuous guys. Nako, malaking problema na dapat natin tandaan, no? So, well, when I cut my carbohydrate intake, hindi na ako kumain ng rice, ano ang nangyari, no? Grabe guys. Una-una guys, no, pagbaba ng blood sugar, kung naturally hindi po ako nag-inom ng mga metformin or whatever ng mga gamot. Kasi sabi nga ng doktor namin sa school, ano lang po, diet lang muna. May mga symptoms guys, no, that I do some research using ChatGPT kasi may account ako dyan. Natandaan nyo, pag taas ang inyong blood sugar at bigla itong bumaba, no? Based sa inyong diet, exercise, i-explain ko yan na ano ba ang nangyari. Nag-diet ako, hindi ako kumain ng rice, gulay lang, carrots, cucumber, chicken and pork lang ang kinakain ko until now.
masyado wet bread pa, at saka tubig lang, no, ay isa pa palang causes, no, ng pagtaas ng sugar ko. Ay palagi po akong umiinom everyday yata ng instant coffee, no. Mga ganyan, no? Hindi ko sinisiraan kasi love ko rin ang coffee ko, mga ganon, brown sugar, blanca, bla bla bla. Masama pala yun kasi may mga added sugar. Ang tanga ko talaga, no. So ang nangyayari pagkatuko ng sugar sa katawan ko ay parang sumakit ang ulo ko. Hindi ko maintindihan, parang pinupush ang ulo ko. I do it's a research, side effect pala yun kasi ang katawan natin ay nag-a-adjust sa pagbaba, ang utak natin pagbaba ng sugar, no, sa ating intake. Ikalawa guys, no, pinulikat ako or cramp sa paa. Grabe, ilang oras mawala ang 30 minutes, almost 1 hour ang pulikat or cramp sa paa ko. Sobrang sakit, left and right foot, no. Kasi ganun din ang mga nangyayari, no. And then gradually naka-adjust ng katawan ko, pero ang perwisyo guys, no, na dinanas ko sa pagbaba ng sugar, blood sugar ko rin ay grabe din, no. Pero ang advantage guys, no, pupunta tayo kung ano ang ginawa ko, no, para mapababa ang blood sugar. Pero ang advantage ay yun nga, nawala ng yes po sa private part ko, hindi na sa Makati umihi ako. At saka mabuti, maganda na ang tulog ko, ang sa skin ko umayos na. At saka guys, take note, no, kung magpunta ako ng banyo for my ihi, twice na lang, no, or thrice. Pag wake up ko around 3 in the morning, punta ako, and then next ko na pag-ihi is already 5 or 6 in the morning guys. Grabe. At saka ang aking ihi, ang kulay bumalik na po sa normal. Wala na pong bubbles, at saka yellow na siya, at saka wala nang langgam na pumupunta, no. So yun po, no, ang aking skin okay na, ang vision ko parang bumabalik na, pero hindi naman bumabalik 100% kasi may edad na nga ako, no, middle age na kumbaga. Siyempre part na yun ng pagkatanda natin na medyo lumalabo ng ating mata, pero ang paglabo ng mata po, it is more on ano na lang po, ng reading na lang, hindi siya, kahit sa malayo makikita ko talaga very clear, malapit lang, no, because of the edad nga. I wear my eyeglasses, reading glasses, kumbaga at the age of 44, magpo 4 years na rin, no? Sabi nga ng ophthalmologist ko, sabi ni Doc Rebecca, you are very lucky na pagtapak mo lang ng 40 pataas, doon ka na nag-eyeglasses. Ang anak ko nga, si Juliana, no? Nag-eyeglasses siya, 7 years old, ngayon ano na siya? 12, no? Turning 12. So, ano ba ang ginawa ko? Magawa niyo to guys, no? Una-una guys, I cut nag-low carb diet po ako. I do some research. Kung low carb diet, pwede kaunting rice, pero kung kaya ng katawan nyo, huwag na kayong kumain ng rice, mga cake, mga chocolate. Huwag na po, maawa kayo sa sarili nyo. I'm appealing to you guys, iwasan nyo na po mga ganun na mga pagkain. Kung pwede for life, no? Or kung hindi man, konti lang. Kung hindi talaga maiwasan, no? Kumain na lang kayo ng ano, itlog. Kumain na po ng itlog. Regardless, kasi cholesterol naman kalaban mo, okay lang yun, healthy cholesterol. Basta hindi lang sobra-sobra. 2 eggs a day, okay. Minsan nga 4 eggs a day, pero hindi daw yun maganda. According to my research, no? And then, gulay. Pinakamadaling i-prepare, walang luto-luto. Cucumber, slice natin na strip or maliit para easy to eat. Ako nga, hindi ko na pinipil ang kanyang cover. Hinugasan ko lang, diretso kain. Carrots. And then, iwasan din natin lang mga tuna, fish. Okay, pwede yun. Baboy, basta low carb, no?
maganda pala sa katawan guys, no? At saka importante guys, exercise. Isa pa pala guys, no, natandaan nyo, kung kaya lang ng time nyo at saka no, after nyo kumain, maglakad-lakad kayo kahit 5 minutes lang or 10 minutes after you eat. Huwag lang umupo or mahigda agad, no? Kasi hindi yun maganda. Yun din natutunan ko. And then walking, no? 15 to 30 minutes walking. Importante din yun guys, no, sa ating katawan ang ehersisyo. Whether we like it or not, exercise is very good to the health, no? And then, ano pa ba? Alam nyo, pagbaba ng blood sugar ko, 9:30, 10:30, I feel sleepy already, no? Gusto ko na talagang matulog, okay? So magandang tulog ko, pagkagising ko, I feel energetic, mag-exercise ako, hindi na ako napapagod, parang hindi na sumasakit ang katawan ko, and then I lose weight, kahit paano bumaba ang aking timbang. So, bottom line guys, you can stay healthy by yourself, no? It is choices naman guys na ang pinipili natin guys eh. Choices na maging healthy, no? Tandaan natin guys, tayo rin gumagawa ng desisyon kung paano natin gawing healthy ang sarili natin. Hindi ibang tao, hindi ang mga sino-sino pa man. Kasi ang pag-exercise, wala namang bayad na at least mag-enroll ka sa gym, no? Pero kung mag-walking ka lang dyan, kahapon nga, 1 PM nag-walking ako kahit mainit. Okay lang, okay lang. Sabi ko nga, I praise God, no, that He give me another chance to stay healthy, no. After nga dumating ako sa school, mag-exercise ako, no, at saka walking. Okay? So tanungin nyo ako, hindi naman ako fitness guru, whatever. What is the best time for exercise? Wala. Para sa akin, anytime that you want. Hindi naman kailangan maaga or gabi, no? Depende yun sa iyo, no? Tandaan natin guys, panalangin tayo, take the right kind of food. Hindi ko naman sinasabi na hindi tayo mamamatay. No, mamamatay tayo lahat kahit healthy tayo. Katandaan, aksidente or pinatay tayo. But what is important is we can extend our life, no, dito sa mundo because life is very precious. Okay, sandali lang kasi may mga turning tayo dito kasi may mga tricycle driver at tricycle na medyo pasaway umaga pa. So okay lang yan. So yun nga, it is a lifestyle, no, na pinili natin. Kung gusto natin maging healthy, we have the choice. Kung gusto natin magkasakit, we have the choice. Okay? So with the help of the Lord, we can achieve, no, to make ourselves healthy, no? So medyo matagal-tagal na rin ang ating video guys. I'm very thankful for panonood nyo, no? Thank you so much. We have already reached 18 minutes, no? Iwan ko kung ma-upload ko po ito kasi medyo mahina na dito ang signal, no, sa school, no? Okay lang. So thank you so much, no? Kung may tanong kayo at comment sa ating video sa ngayon, please comment, no? Maraming salamat guys. I love you all. Please subscribe, no, to my channel and Facebook. Okay, so malapit na tayo. Wait lang. So bye bye guys. See you in the next video.